Happy Monday morning po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa panibagong sanlinggo muli na pinagkakaloob niya sa atin upang tayo ay muling makapamuhay ng isang mapayapa sa pamagitan ng kanyang habag at biyaya. Sa umagang ito, tayo muli ay magbulay-bulay ng kanyang mga salita upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Dito po sa ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang ating pong pamagat ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, hindi nasasayang ang pagod. Ang ating pong batayan talata ay ating mababasa sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 15, talataang 57 hanggang 58. At ganito ang sinasabi na salita ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang o hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya.
Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang huling talata po dito sa chapter 15 ng unang Korinto, ang naging pangunahing punto ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo ay ang wika na kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magpakatatag, sapagkat hindi nawawalan ng kabuluhan ang pagpapagal ninyo para sa Kanya, at ito ay tinutukoy para sa ating Panginoon Diyos. Ang wika nga po, bakit hindi mawawalan ng kabuluhan ang pagpapagal sa ating Panginoon? Dahil makatatanggap po tayo ng gantimpalang walang hanggang kapag natapos natin ang ating mga pagpapagal, muling pagkabuhay at pagtubos ng ating katawan. Yan po ang wika sa Roma 8:23. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang inaantay natin ang pagpapahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating katawan. Ngunit tandaan po natin, hindi tayo naligtas dahil sa ating pagpapagal, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Wika nga po sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Panginoon Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Hindi tayo nakatanggap ng kaligtasan dahil sa ating pagpapagal. Tayo ay nagpapagal dahil sa ating kaligtasan. Tayo ay nagpapagal upang magpasalamat sa ginawa ng Panginoon para sa atin. At ang ating gantimpala ay naghihintay sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po yung encourage ni Apostol Pablo na huwag matitinag, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, huwag tayong mapuspos sa paghihirap o pagdurusa maging sa pag-uusi. Dahil walang makadadaig sa atin, maging ang kamatayan. Kaya ang sabi po sa Romans 8:35-39, sino ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyong buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Salamat at purihin natin ang ating Panginoon Diyos sapagkat binigyan tayo ng kalakasan na tayo ay hindi dapat magpagapi sa anumang mga bagay na pwedeng makapagpalugmok sa atin, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang pigilan ng anumang mga bagay na nabanggit dito sa ating talatang binasa sa Romans 8:35-39. Kaya naman po mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, ang wika po, ang lahat ng ating mga pagpapagal ay mayroong kabuluhan sa Panginoon. Maaring ikaw ngayon ay napapagod, maaring ikaw ngayon ay umaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, hamon ng buhay,
At maaring may mga ginagawa ka ng mga paglilingkod sa Panginoon, maging sa kapwa, na sa iyong pakiramdam ay parang nababaliwala o hindi nabibigyan ng pansin. Ang wika po, ang lahat ng ating mga pagpapagal ay mayroong kabuluhan sa ating Panginoon. Paano po tayo makapagpapatuloy sa ating paglilingkod sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok, problema o hamon ng buhay na katulad ng ating mga nabanggit? Ang wika nga, how long will you continue to follow Christ? Hanggang kailan ka susunod kay Kristo? Na maaring ikaw ay nakadarama ng panlulumo, pagkadismaya sa iyong pamumuhay sa kabila ng iyong ginagawa na pagsunod at paglingkod sa ating Panginoon. Ang mga susunod ko pong babanggitin ay makakatulong sa atin upang tayo ay lalong makakuha ng kalakasan, upang tayo ay magpatuloy sa ating mga paglilingkod. At ang lahat ng ito ay hindi sa ating makapagdulot ng paghinto. Sa halip ito ay lalo tayong magpatuloy sa ating paglilingkod sapagkat hindi nasasayang ang ating mga pagpapagal o pagkapagod. Number 1 po, enjoy the people around us. Sabi po sa Philippians 1:3-4, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Ang mga taong nasa paligid natin ay kaloob ng Panginoon Diyos, kung paanong tayo rin naman ay kaloob ng ating Panginoon Diyos para sa iba. Hindi aksidenteng nakilala natin ang isa't isa. Ang mga taong nakapaligid sa atin ay naging bahagi ng ating buhay upang tayo ay lumago at gayon din naman sila sa atin. Kaya ating pasalamatan at samantalahin ang mga pagkakataon na maging masaya tayo na mayroong mga tao sa ating paligid na nakapagbibigay sa atin ng kalakasan. Pangalawa po, enjoy the work we are doing. Hindi sayang ang pagod kapag ginagawa tayo o may ginagawa tayo para sa Panginoon Diyos. Hindi sayang ang ating mga oras na nagamit kung ito ay nagamit natin para sa ating Panginoon Diyos. Ang sayang ay kung mawawala sa atin ang pagkakataon na gamitin ang para sa Panginoon Diyos. Sabi nga po sa 1 Corinto 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya enjoy the work we are doing. Ano man ang ating mga ginagawa, lahat po ito ay ating gawin na may kasiyahan sa ating mga kalooban. Pangatlo po, enjoy the presence of God. Romans 8:35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, kagutuman, kahirapan, panganib o ang kamatayan. Mahalaga po sa bawat Kristiyanong nagpapagal na naroon ang presensya ng Panginoon Diyos. At doon tayo lumalakas sapagkat sa kabila ng ating mga pagpapagal ay alam natin nariyan ang presensya ng Panginoon. Tandaan po natin na ang Diyos ay kumikilos sa atin sa pamamagitan natin, kasama natin, at kung tayo gumagawa para sa Diyos, walang sayang na pagod sapagkat ang lahat ay may kabuluhan, ang lahat ay may merito sa harapan ng Panginoon Diyos. Pang-apat po, enjoy the promises of God. Ang mga taong napapagod para sa Panginoon ay pinangakuan ng Diyos ng buhay. Ang sinumang nananalig sa Diyos, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Darating ang isang araw kung tayo magpapatuloy, ang pangakong iyon ng Panginoon Diyos ay magaganap sa ating mga buhay at tatawagin tayong mapalad.
Sabi po sa Romans 8:18, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Salamat sa ating Panginoon sapagkat lahat pala ng ating kinakaharap ngayon ng mga tiisin ay hindi natin maitutumbas ang kaluwalhatiang ihahayag ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, patuloy nating idulog sa Panginoon na ituro sa atin ang kabuluhan ng paglilingkod. Kung tayo ay napapagod, bigyan tayo ng lakas at pasalamatan natin ang Panginoon sa mga tao na ginagamit niya upang maging blessing sa ating mga buhay at nawa, gayon din naman tayo para sa iba. Mga kapatid, ang lahat ng ating mga pagpapagal ay hindi nasasayang. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa umagang ito na iyo po pinagkaloob sa amin at ang umagang ito ay maaring very busy sa bawat isa sapagkat muli ipapasok sa work, para sa school. Iyo pong i-bless ang lahat ng ito Panginoon ng aming mga gagawin. Kaya hindi po Panginoon, meron kami mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, patuloy namin silang inaabot sa pamagitan ng aming mga panalangin para po sa kanilang mga kagalingan. Panginoon, samahan niyo po kami sa buong araw na ito na aming mga gagawin at alam namin na lahat ng aming mga pagpapagal ay mayroong kabuluhan sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa aking pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. A friendly reminder po sa bawat isa. Be Christ-like in your workplace today. Mayo